habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat Okay, God's morning po mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa oras at araw na ito, ngayon po ay araw ng Wednesday, ganap na alas 6 ng umaga. At ngayon po araw na ito ay April 29 na ho, taong 2026. At ngayon po pag-uusapan naman natin ang talata mula sa John chapter 1 verse 12. At ito po ay pamagatan po nating the gift of sonship. Yan po. At dito po sa ating pagpapatuloy at ngayon po ay atin pong basahin ang talata. Ang sabi po ng talata natin, but as many as did receive and welcome him, he gave the right. Meron pong footnote doon. Ibig sabihin po yung the authority, the privilege. Ayan po yung sinasabing the right na ibinigay sa atin. To become children of God. That is to those who believe. Ibig sabihin po noon, adhere to trust and to rely on His name. At bago po natin tuluyang dumako doon sa ating paliwanag, tayo po ay mananalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas, sa oras at araw na ito, Lord, hayaan mo mangusap ang banal na Espiritu, Lord, sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami ng katalinuhan at bigyan mo kami ng lakas upang maunawaan namin at maisabuhay ang iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng ganap na pangunawa, O Lord, at gabay, O Lord, upang sa aming pagtungo, O Lord, sa talatang ito ay maisabuhay namin at mabigyan ka namin ng kaluguran at maging pagpapala rin ito sa iba. Again, O Lord, speak to my vocal cords, none of me and all of you, and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay. Dito po sa ating binasang konteksto, noong pong panahong ito, itong kontekstong ito po ay sabi nga ang mga Hudyo po noon ay naniniwala na sila lang po ang anak ng Diyos, o sinasabing ang children of God, dahil sila ay mula sa lahi ni Abraham, yung dugo, na nananalantay sa kanila ay nandoon po. Akala po nila, dahil sa dugo at lahi, sila ay may karapatan na sa ating Panginoon Diyos. Pero mahalagang katanungan po ngayong araw at oras na ito, mga mahal kong kapatid, may mga tumatanggap ba na hindi naman tunay na naniniwala? Yan po isang katanungan na dapat po rin nating bigyan ng pansin. Ang sagot po dyan ay oo. Dahil marami pong tao na tumatanggap lang sa ating Panginoong Hesus sa panlabas na paraan. Sabi nga sa reliyon, sabi nga sa sermon, o sa kaibigan, yung pakikisama, parang sumasama lang dahil sa isang kaibigan, at hindi naman sa talagang sa puso. Dahil nasabi lang na nandun siya sa reliyon na yun. Pero wala pong tunay na pananampalataya sa puso. Marami pong ganyang Kristiyano. Kaya dito po binuksan ni Apostol Juan ang malinaw na katotohanan na ang pagiging anak ng Diyos ay hindi nakukuha sa lahi, dugo o gawa, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagtanggap at pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na sinasabi po dito sa ating binasang talata, ang tunay na receive o yung tunay na tumanggap ay laging kasabay ang paniniwala.
tinanggap lang natin, pero naniwala tayo. Ibig sabihin na sumusunod tayo. Hindi po pwedeng magkahiwalay ang dalawang yan. Kaya nga po dito sa ating talatang ito ay na-emphasize. Kaya kapag tayo po ay tumanggap o ating tinanggap na ang Panginoon, no? O sabihin natin parang kapag receive lang tayo, no? Pero hindi tayo naniwala, hindi tayo sumusunod. Ito po ay parang tumanggap ka ng isang regalo pero hindi mo binuksan. O kaya naman ay tinanggap mo lang sa harap ng iba para magmukhang mabait ka, pero sa loob o sa kaloob-looban mo, no, sa iyong puso, ay wala ka talagang tiwala at pagmamahal sa nagbigay. Ang tawag po dito ay dead faith o patay na pananampalataya. Isang magandang example po niyan yung sa the early church, no? Doon sa Acts chapter 8, verse 9 hanggang 24. Sige, tunghayan po natin yun. Acts chapter 8, verse 9 to 24. 9. Doon may isang lalaki, ang pangalan ay Simon. Noong una, pinahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmalaki niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. 10. At pinakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa sa pinakadakila. Ang lalaking ito ang tinawag na may dakilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. 11. Mahabang panahon din sila'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesu Kristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga babae at lalaki. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nagpabautismo ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nang makita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan ninyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay ay tumanggap din sa Espiritu Santo, sabi niya. Sumagot si Pedro, mapapahamak ka, ikaw at ang iyong salapi sapagkat inakala mong mabibilian ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahagi ni karapatan o sa bagay na ito sapagkat alam ng Diyos na marumi ang puso mo. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Dahil nakikita kong inggit na inggit ka at bilanggo ka ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi mo. Amen. So, nakita po natin, yung bahaging yon o narinig po natin na meron din talaga pong tumatanggap, nagpabautismo pa nga no? Pero nung paglalapat na nung kamay ay doon nagkaroon na ng diferensya dahil sa hindi tayo makapagtatago sa banal na espiritu. At napakahalaga po noon, no? Sabi nga doon, tumanggap siya, no? Si Simon, no? Na sa bautismo at naging sabi nga ay quote and quote mananampalataya, no? Pero sa panlabas na anyo lamang po 'yon. Pero ang puso po niya ay hindi tunay na sumuko o hindi niya talagang isinuko sa ating Panginoong Hesus.
gusto lang po niyang, sabi nga ay, matindi pa dun gusto niyang bilhin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo para sa sarili niyang kapakinabangan. Kasi nga po, hanap buhay niya yung pagiging sorcerer. Yung nanguhula, naggagamot, o ano pa man. Kaya nga po, tinanggap niya, sabi nga ay, ang mga bagay na yun, maniniwala ako, mananampalataya kasi ang galing nito si Felipe. Imagine niyo si Felipe after niyan, nung siya ay, bago po yan, ay binautismuhan din niya ang eunuko di ba? Nung nalaman at tinanggap ng eunuko ang salita ng Panginoon Diyos, nakakita sila ng ilog at dali-dali silang nabautismuhan. And by that time, biglang nawala si Felipe, napunta siya dito, dito sa kay Simon, at doon pinagpatuloy ni Felipe ang kanyang layunin, ang purpose na ibinigay sa kanya ng Panginoon, at namangha ang itong si Simon, kaya yun nga lang, dahil ang kanyang pagsunod ay hindi naman talagang totoo, at dahil lamang sa sabihin na po natin mga vested interest niya, ay yun po ang nangyari, kaya nga po binalaan siya doon, mapapahama ka, dahil tinanggap niya ang anyo ng pananampalataya, pero hindi niya tinanggap ang ating Panginoong Hesus bilang Panginoon ng buhay niya. Napakahalaga po, kaya nga sinabi nating Lord and Savior. Ibig sabihin po noon, siya na yung Panginoon. Hindi na ikaw yung Panginoon. Hindi na yung gusto mo lang, kundi yung ano yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga kapag believe, yan po yung kapag ni-receive lang natin. Pero paano naman kaya pagka yung believe lang, Kapag believe ka lang, pero hindi mo siya ni-receive, ito po yung kaalaman na sabi nga, alam mo na totoo ang Diyos, merong Diyos, o alam mo na totoo yung Biblia, alam niyo po ba, kahit nga yung demonyo, naniniwala na totoo ang Biblia, totoong Diyos. At sa kanyang paniniwala, mas matindi pa nga ang demonyo. Bakit? Dahil habang siya ay naniniwala at nakikinig, nanginginig siya. Ganun po ang demonyo. Pero kung tayo po ay naniwala lang tayo pero hindi naman natin tinanggap, nakinig tayo pero hindi naman natin tinanggap, o hindi naman natin po isinasabuhay, hindi po siya makapapasok sa buhay natin. Di ba sabi nga po sa atin ng Santiago, chapter 2, verse 19, ano po sabi sa atin doon? Sumampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Yan po. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po nito. Sabi doon, you believe that there's God. God. Sabi nga niya doon, good. Even the demons believe. Pinaniniwalaan din yan. And he shudder. Nanginginig pa. At alam po nilang totoo ang ating Panginoong Hesus. Alam nilang makapangyarihan siya. Pero hindi siya tinanggap bilang Panginoon. At hindi sila sumusunod sa Kanya. Ganyan din po ang mangyayari. Kung naniniwala lang tayo sa isip, pero wala namang pagbabago sa buhay. Parang sa isip lang, oo, Kristiyano ako. Pero yung ating obedience, wala. Ang katotohanan, dapat po ay complete package ito. Kapag tunay po tayong naniniwala, we believe, automatic na dapat tinanggap natin at isinasabuhay po natin ang ating Panginoong Kristo. Siya ay na-receive po natin. Magkaugnay po ang dalawang ito at hindi pwedeng paghiwalayin. At ito po ay mabuting balita sa buhay natin. Na ngayong araw na ito, na sabi nga po doon, ay dito sa sulat ni Apostol Juan, ay hindi na nga lang po ito para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Kasama po tayong lahat doon. Nga dati akala ng marami ay exclusive lang ang pagiging anak ng Diyos sa iilang tao. Hindi na po. Kaya nga po dito sinabi ni Juan, open for all.
At ito po yung opportunity natin. Kung ikaw ay wala pang relasyon sa ating Panginoon, this is the time. Kahit sino, anuman ang estado ng buhay natin, kahit anong lahi natin, o anuman ang kasalanan na meron tayo o nagawa natin, pwede po tayong maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos ay dahil sa kanyang grasya. Because of His grace. Hindi heritage ito. Ito po ay regalo. At hindi karapatan na minana. Ibig sabihin po pagka heritage, di ba? Minsan ibig sabihin, anak ako ng pastor, Kristiyano ang aming buong pamilya, no? Nagsisimba naman ako, mabait naman ako. Ang tagal-tagal ko na nga sa church namin eh. Minsan inisip natin that is heritage, minana natin. Pero hindi po eh. Ibig sabihin po nito, no, ay hindi po natin deserve, pero binigay niya na mahal tayo ng Panginoon Diyos. Kailangan meron tayong relationship sa Kanya. Wala man tayong ambag, kundi ang puso nating tumanggap at naniwala, yan po ang tunay na naniniwala, tumatanggap sa Panginoon. Ang pusong hindi natin kaya nga po hindi po natin kailangan kayang ipagyabang ito eh. Dahil lahat tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa Kanyang awa, hindi dahil sa ating galing. Kaya nga mga kapatid, ang salitang receive and welcome, sabi nga po doon, sa Greek ay, at sabi po niyan ay mula po sa Greek na yan ay elabon, mula sa salitang ugat na sabi nga ay lambano, na ang ibig sabihin po nito is to take, to receive, to accept, kailangan po natin kunin, tanggapin, at sabi nga ay ingatan din. Pero hindi lang po basta tanggap sa isip, mga kapatid, kundi dapat po nating isabuhay na ang ating Panginoong Kristo, our Lord Jesus Christ, ay tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi po Panginoon. No? Lagi nating nauulit yan. Kasi ang pagkakaintindi natin minsan sa Panginoon, Panginoon, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, wala ako nito. No? Minsan nagiging bunga ng pagiging mainggitin natin. Minsan nasisisi pa nga natin si Lord, Lord, bakit ako hindi mo binigyan ng ganito? Bakit siya meron nun, ako wala? Kaya nangyayari sa buhay mo, nagiging bitter ka. Wala kang gratitude, wala kang gratefulness sa Panginoon, no? Kasi nga nakikita mo yung mapait na dinanas mo, hindi kung paano ka minahal at niligtas ng Diyos. Na kung titingnan mo yung sarili mo, mas mabuti ngayon ang kalalagayan mo kaysa doon sa mga tao na kinaiinggitan mo, kinaiinisan mo, na hindi ka makalaya dahil sa mga bagay na walang, sabi nga ay sinasabi mo lang Kristiyano ka, pero wala naman sa iyo yung tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Dahil ang pagiging Kristiyano o pagiging anak ng Diyos, ito po ay personal na relasyon. Kailangan po nating buksan ang ating mga pintuan, ang ating puso. At sinasabi nga natin na, Lord, ikaw na po ang bahala. Ikaw na ang Lord ng buhay ko. Minsan tayo pa rin yung nagiging Lord ng buhay natin eh. Di ba? Lalo na kung ikaw ay may kamag-anak na hindi mo mapatawad-tawad sa buhay mo na tumanda ka na, hindi mo pa rin naiintindihan yung pagpapatawad. Kaya hanggang ngayon, ang bigat pa rin ang buhay mo kahit na pinagpala ka ng Panginoon Diyos. Hindi mo nakikita yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang right authority at privilege na ito, sinasabi nga po ng ating talata ngayon na binasa, no? Ang salitang ginamit po dito is yung exousia, yan po, o yung sabi ng exousian, o yung exousia, no? Ayon po sa mga pag-aaral, ito po ay tinatawag nating adoption, no? Ito pong exousia na ito, o yung pag-ampon, no? Ito yung karapatan o right. Hindi tayo, sabi nga ay naninirahan sa bahay lang niya o parang bisita. Hindi ho, kundi may karapatan tayo bilang tunay na anak ng ating Panginoon. Yan po yung exousia, yung adoption na yan. At yung authority na yan, yung kapangyarihan na yan, bilang anak ng ating Panginoon Diyos, may karapatan tayong gamitin
ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, kaya nga po yung in Jesus name na sinasabi natin, hindi po dapat, pwede natin sabihin in Jesus name, pero tunay, hindi naman ikaw talaga naniniwala, hindi ka naman talaga sumusunod. No? Marami nga po, at kanina pinaliwanag natin yan, na ang pagkakaiba nung naniwala lang, yung receive, tumanggap lang, kailangan po package po yan eh. No ho, naniwala ka at nanampalataya sa Panginoon. You receive and you believe. No ho, kaya nga po, ang authority nito bilang anak, no, ay meron po tayong karapatan. May access tayo sa kanyang kapangyarihan, proteksyon, at kagustuhan. Kaya nga po sa buhay natin ito, napakalaki pong pribileyo. Dahil hindi man tayo deserve, no? At hindi man natin ito nabili. Kundi ito po ay grasya o bigay lang. Kaya nga po, ito ang pinakamataas na posisyon mula sa pagiging makasalanan na naging anak ng hari. Alam mo, isang bagay sa buhay ng isang tao, ang tao, pinatawad na ng Panginoon Diyos ang kasalanan niya. Pero yung tao, hindi niya makalimutan ang kasalanan ng kapwa niya at even minsan yung kasalanan niya. At patuloy siya nabibilanggo sa bagay na ito dahil sa sarili pa rin niya ang Panginoon niya. Hindi ang Diyos. Pero gustong-gusto naman niya na tinatawag siyang anak ng Diyos. Pero ayaw naman niyang mamuhay bilang anak ng Diyos. Kaya nga po ang pagiging children of God, ang salitang ito po ay sabi nga ay itong children of God is sabihin natin tekna. No? Teknan. Parang ganun po yan. Teknan. No? Teknan. No? Ito po ay tumutukoy sa child o offspring na hindi lang basta tagasunod, kundi tunay na anak na galing sa ating Panginoon Diyos. Lagi natin nasasabi tayo ay anak ng Diyos, di ba? Kasi siya ang lumikha sa atin eh. Pero hindi naman tayo namumuhay ayon sa pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo sumusunod ayon sa sinasabi ng Biblia. Minsan nga, tinutulog-sapan natin yung Biblia eh. Sinasabi pa natin, mali yan. There's a lot of error in the Bible. And you question the God who created you. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Diyos, di ba? Ang tinuring na anak ng Panginoon Diyos, yung naniwala at tumanggap. Magkaiba po yun. Merong mga tumatanggap na hindi naniniwala at meron naman sinasabing tinanggap, he believed, pero hindi naman niya talaga tinanggap. No? Yung, okay. Yung mga taong, di ba, lahat naman pag tinanong, naniniwala ka bang may Diyos? Oo, nandun siya sa langit. Ang layo-layo nga niya eh. Naniwala siya. Kilala mo ba si Jesus Christ? Oo, pero hindi naman niya tinanggap. No, hindi niya tinanggap. Hindi niya ni-receive. No? Kaya sabi, di ba sa atin, sa John 3 verse 3, ano po yun? Balikan lang po natin yung John 3 verse 3. Ano po sabi doon? Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Okay, yan po yung pag-uusap nila ni Nicodemus. No? Sabi nga niya doon, maliban na ipanganak muli, naging piloso po pa nga dyan si Nicodemus. Paano kayo panganganak? Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos yan, di ba? Kung gagawin mo literal, hindi mo talaga maintindihan. Pero sabi nga, kung ating iintindihin ito sa pamamagitan ng spiritual, maintindihan natin. Dahil ang sinasabi doon ng Panginoon na ipinanganak muli is pinanganak sa pamamagitan ng Espiritu. If you're born in the Spirit, you will live in the Spirit. But if you're born in flesh, you live on flesh. Mamumuhay tayo sa mga bagay na ito. Kaya nga sinasabing na born again tayo ay hindi dahil sa dugo o lahi, kundi dahil sa bagong kapanganakan na galing sa ating Panginoon Diyos. Ikaw ba ay pinanganak na ulit? Dahil ang pagiging ipinanganak muli ay hindi yung pagbabautismo, hindi yung pag-attend sa church, kundi yung puso na handang sumunod, maniwala at tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Maniwala sa ating Diyos Ama na siyang lumikha
at sa pagkilos ng Banal na Espiritu na sa atin ngayon ay naninirahan, nananahan sa buhay natin. Sabi nga rin sa atin, di ba, na 1 Peter chapter 1, verse 23 ito. 1:20. 3. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nababagong salita ng Diyos. Amen. At yan po yung sinasabing, kapag ikaw ay naniwala na, hindi ka na mamamatay. Dahil ang ating katawan na ito, isinilang sa mundong ito, mamamatay po yan. Kung hindi pa darating ang Panginoon. Pero kung darating ng Panginoon, tinanggap mo siya bilang yung Panginoon tagapagligtas, sabi nga, makakasama ka sa rapture. Pero kung hindi, alam na. Nandun ka sa paghihirap. Kaya nga napakahalaga pa ng ating topic na ito. The word itself na ginamit dito is, to those who believe in His name. Ang salitang believe dito ay sinasabi nga pong pistoo, o yung sabi doon is pistosin, pistosin, o yung pisto, na ibig sabihin po noon, to believe in His name. Yan po yung believe. Ang ibig sabihin po nito is to trust, to have faith, to rely on, na hindi po basta alam lang natin na may Diyos. Lahat tayo na alam natin may Diyos Pero hindi naman lahat tayo sumusunod. Hindi naman lahat tayo ay, sabi nga, ay nakikinabang doon sa pagsunod na ito. Imagine niyo na lang sa church na meron kang kinabibilangan. Bilangin mo ilan doon ang umaattend ng Bible study. Bilangin mo ilan doon yung na merong ministeryo na naglilingkod sa Panginoon Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito po yung pisto. Yung buong puso tayo nagtitiwala at umaasa tayo sa Panginoon Diyos. Meron din naman na kapag dumanas ng pagsubok, niisip niya, pinarurusahan siya ng Panginoon, hindi siya binibigyan ng pabor ng Panginoon. Kaya nga po, yun po ba yung pagtitiwala? Yan po ba yung pistoo na sinasabi natin kung tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoon? Kaya marami pong mga tao hindi nakalalaya sa sakit, hindi nakalalaya sa kanilang condemnation sa sarili nila, yung pagsiself-pity nila, hindi po nakakasunod, sabi nga ay mabigat pa po noon, minsan, damay po ang buong pamilya. Kasi imbis na maging gabay tayo ng pamilya natin, wala, tayo ang nahihila na doon. Kasi nga po, dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Kakulangan ng pagsunod. Kakulangan ng pagtitiwala. To trust. Kaya nga, kanino nga ba tayo dapat maniwala? Sabi doon, ang name, o yung sinasabi nga dyan, onoma, ay kumakatawan sa kanyang karakter at kanyang persona. Yan po yung onoma. The one who believe in His name. Kapag naniwala tayo sa pangalan niya, ibig sabihin ay tinanggap natin siya kung sino siya. Yun po yung pagtanggap natin na yung Diyos ay mapagmahal, na Diyos ay makapangyarihan, na Diyos ay tapat. Ibig sabihin po noon, mahal ka niya kahit ano pa man yung kasalanan na ginawa mo. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon Diyos, there's no condemnation. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon Diyos, naniniwala ka makapangyarihan na siya. Na anuman ang pinagdadaanan mo, anuman ang circumstances mo, anuman ang situation mo, kikilo siya bilang makapangyarihan Diyos. He is all-powerful. He is Adonai. Elohim. Makapangyarihan. Hindi siya sumisira. Tapat siya. At paano natin siya magiging malalamang tapat? Kapag pinahahawakan mo ang kanyang salita. Lord, sinabi mo, hindi mo ako iiwan pababayaan. Hawak mo yung salita niya. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, kung alam mo ang salita ng Panginoon Diyos, sabi nga, nakatali ang Diyos sa mismong salita niya. Dahil
kapag pinaniwalaan mo ang bawat salitang ito, ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos sa buhay mo. At ang Diyos ang kikilos sa buhay natin ito. Again, it's based on faith. Pananampalataya. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, if you have a faith just like a mustard seed, you can move mountain. Kasi nga po, ang pananampalatayang ito, pag pinangawakan natin, ito ay karakter ng Diyos. Lord, sabi mo hindi mo ako pababayaan. Sabi nga, even to the shadow of valley of death, I will fear no evil. Di ba? Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Pero pag nandiyan na yung mga pagkukulang, andyan na si Judith. Sino pa ba yung mga magkakapatid na yan? Si Judith, si Paring Bill, no? Magkapatid yan eh. Si Bill at saka si Judith, magkapatid po yan, no? Nandiyan na yung Bill, andyan na yung Judith, no? Nandiyan na. Tatakot na tayo. O minsan naman, parang nandun tayo sa paglalayag, bahala na si Lord. Kaya pag nandyan na, hayaan na natin si credit card. Wala yung paghahanda kasi nga wala yung presensya ng Panginoon. Naniwala lang tayo, pero hindi naman tayo nanampalataya. Hindi natin isinasabuhay siya. Mga kapatid, kapag naniwala po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, ibig sabihin, tinanggap natin siya kung sino siya. Napakahalaga po niyan na ang pagtanggap natin yan ay yung paglakad natin bilang mga Kristiyano. Mga kapatid, dahil anak po tayo ng Diyos, tanungin po natin ang ating mga sarili. Tumikilos ba ako talaga bilang anak ng hari? Tumikilos ba ako talaga bilang anak ng Diyos? Madalas kahit sinasabi nating Kristiyano na tayo at may exosya na tayo, no? Meron na tayong sabi nga ay no? Bakit nagkakasala pa rin tayo at nagiging undisciplined children? Sabihin na natin undisciplined children, ano 'yun? Pasaway. No? Sandali, ano nga ba yung exosya? Ito po yung ang exosya po ay ito po yung karapatan at kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak. We are the son of God. May karapatan na tayong tawagin siyang Ama. Kaya nga we can say, Ama namin Diyos, di ba? Pag nananalangin tayo. May access na tayo sa kanyang yaman. At may kapangyarihan na tayo laban sa kasalanan at sa kalaban natin sa mundong ito. Kung kalaban natin kahirapan, sakit, o ano pa man yung mga kalaban natin, kalaban na humahad lang sa ating mga negosyo, sa ating trabaho, kaya nga nakakapanalangin na natin tayo. Pero minsan parang illegitimate children ang ating pag-asta. Gumagawa tayo kahit ano, walang takot at sabi nga parang hindi tayo anak ng Diyos. Niyayaya pa rin natin ang mga kasalanan. Kahit na binigyan na tayo ng bagong buhay at kapangyarihan para labanan ito. Madalas, nakakalimutan natin ang DNA na ito. Ito ay banal. Kaya dapat banal din ang ating pamumuhay. Mga kapatid, kapag kung tayo po ay anak na ng Diyos, hindi na po tayo pwedeng maging alipin ng kasalanan. Yes, nagkakasala pa rin tayo, pero huwag tayo magpaalipin sa kasalanan. Ang pagiging anak ay may kakibat na responsibilidad. Kung tinanggap natin siya bilang lambano natin, dapat, no, if we receive Him, pakita po natin sa ating mga pag-uugali na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Ibig sabihin po nito, wala na tayong takot. Dati tayo takot sa Diyos bilang hukom, pero ngayon, takot lang tayong masaktan siya bilang Ama. Relationship, hindi religion. Diba? Paano ba natin sinasaktan siya? Tingnan natin ang pamumuhay natin. Naaayon ba yan sa Biblia? Ang atin bang pananampalataya, ang ating relasyon sa Panginoon ay nasa sulat sa Biblia? Doon po natin malalaman
may access po tayo sa Kanya. Kahit anong problema, pwede tayong lumapit. Hindi tayo tagalabas, kundi tayo po ay anak na ng Diyos. We can call Him Abba Father. Di ba sabi sa atin doon sa Romans chapter 8, verse 15, ano po yun? Sabi niya doon? Romans chapter 8, verse 15. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Yan. Yan po yung Espiritu na dapat nananahan sa atin. Ang Espiritu, nung tayo'y tinawag na ating Panginoon Diyos bilang mga anak. Kaya kung iniisip natin parang wala na tayong kapag-apag-asa, mali po yun. Dahil may future po tayo. Hindi yan dahil sa may edad na ako, bata pa ako, o ano pa man. Huwag nating gawing scapegoat ang ating sitwasyon at estado sa buhay. Dahil kung anak tayo, tayo po yung mga tagapagmana. Lahat ng blessing na sinasabi dito sa Biblia ay para sa ating lahat. Sabi nga, ng Biblia, kasama tayo sa mana ni Kristo. We are co-heir. Kaya nga po, yung sa pag-uugali natin, ibahin na po natin. Kapag anak tayo ng Diyos, hindi na pwedeng mamuhay na parang anak ng mundo. Dapat makita po sa buhay natin ang kabanalan ng Diyos Ama. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa Panginoon, dito po ako magtatapos, no? At sabi nga, sa katanungan po, tinanggap mo na ba ang ating Panginoon Diyos gamit ang lambanan na ito o yung paniniwala? Ang paniniwala o sinasabi nga ang buong pusong pagtanggap at pagsasabuhay. At naniniwala ka ba talaga ng buong puso? Mga kapatid, tigilan na po natin ang maling pag-uugali. Tandaan po natin, binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng eksosya o sinasabing karapatan at kapangyarihan para maging tekna o anak ng pinakamataas ng Diyos. You're children of God. And that is the greatest gift of all. Huwag po nating sayangin, mga kapatid, mga mahal kong kapatid. Huwag po nating isawalang bahala. Dahil ang Diyos ay siyang tanging makapagliligtas lang sa atin. Ang makapagbibigay sa atin ng lakas na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Sabi nga, kung ikaw ay nagmamahal na anak, nagmamahal na ama, nagmamahal na ina, isipin natin na yung buhay natin ay maaari ding magamit para sa pamilya natin, mga kaibigan natin, at sa taong nandito sa mundo. Maging kapaki-pakinabang ang buhay natin ito habang tayo ay nandito. Again, mga kapatid, dyan po ako magtatapos. Ngayon, hindi po ako magtatapos. At ngayon naman po tayo ay tutungo sa Wednesday's Reflection. God's morning, mga kapatid. Sabi nga po dito, dahil tinanggap natin ng buong puso at sinampalatayanan natin na si Jesus ang tumawag sa atin, tayo ay kanyang tunay na anak. Anak tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam natin na ito ay isang malaking regalo at privilege na ating tinatanggap ngayon. Hindi po natin yan binayaran, hindi po natin yan pinaghirapan. Yan po ay libreng ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kung buong puso natin siyang tatanggapin na siya ang ating Ama at tayo ay kanyang anak. Kung di tinanggap po natin na ang kanyang kabutihan bilang tayo ay kanyang mga anak, kaya po tayo dapat ay makikita sa atin ang presensya ng ating Panginoon, hindi po yung sa sarili nating gawa. Kailangan po ay
yung makikita sa atin yung mga pagbabago na naka-align yung buhay natin sa ating Panginoon. Bilang anak niya, lalapit tayo sa Kanya, palaging sisiguraduhin nating mabuti ang ating mga ginagawa, sinasabi at kinikilos, at mamumuhay tayo ng tama at gagawin nating halimbawa yung mga kabutihan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Kristo. At gagawin po natin yung tama din upang ang mga nasa paligid natin ay siyang tayo ang maging huwaran nila. Kung hindi man sila nakakapagbasa ng Biblia, ay tayo ang kanilang binabasa. Kaya po dito po sa ating pinag-aralan ay kung buo puso po nating tatanggapin talaga ang ating Panginoon, ay magdali po ang buhay. Kung tayo man po ay merong problema pinagdadaanan, may sakit na pinagdadaanan, ilapit lang po natin sa ating Panginoon. At sabi nga po, di po ba tayo ay kanyang anak? Di po ba yung mga anak natin kapag lumalapit sa atin, hindi natin mapahindian? Ang hirap natin matanggihan sapagkat anak natin sila, mahal natin sila. So ganun din po tayo sa ating Panginoon. Kung ilalapit natin o idudulog natin sa Kanya ang ating mga suliranin, ng ating mga pinagdadaanan, hindi po niya tayo matatanggihan. Pero kagaya rin po ng pagdidisiplina natin sa ating mga anak, na kapag mali yung ginagawa ay ating pagsasabihan or hindi natin susundin yung gusto nilang mangyari kasi alam natin na mapapahamak sila. So ganun din po ang ating Panginoong Kristo sa atin. Kung hihingi tayo ng ikakapahamak natin, hindi po yun ibibigay o ipagkakaloob ng ating Panginoon sapagkat alam niya na mapapahamak tayo. So yun po ang pinaka take up ko po dito, na talagang ang relasyon natin sa ating Panginoon ay napakalapit kung tayo mismo ay lalapit talaga sa Kanya, na andyan lang po siya, kasama natin po siya. Sabi nga po kanina, binigay sa atin ang Espiritu Santo upang samahan tayo sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Ang kailangan lang po natin ay kusang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, at itong mga ginagawa natin. So ito po ang paraan upang lumapit tayo sa ating Panginoon. At ito din po yung mga sandata natin sa gawa ng kaaway. Kaya po dito po ay patuloy tayong gawin yung mga nakakalugod sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay binigyan niya ng pribilehiyo na maging anak niya. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay, so hindi na po natin pakatatagalin. No? At salamat sa oras ng bawat isa natin pong nakasama ngayong oras at araw na ito. At batiin na ho natin ang mga kapatid natin na nagtiyaga, no? Talagang upang tayo ay makabilang o makasama, no? At sa mga kapatid pa rin natin na magle-late watching, no? Dahil sa iba yung time zone nila, ayan, batiin na natin dito sa ating sa unahan ng aking comment section, ay nandito po yung aking inaanak, yan si ang mag-asawang yan, si Tyrone at si Janessa Azucena. Yan, pagbati na rin natin diyan sa Barangay Concepcion, Carmelite, Siyempre, batiin na rin natin ang ating mga kumpare at kumari dyan, si kumparing Arthur at si kumaring Carmeline. Yan, at siyempre, pagbati rin natin sa mga baby natin dyan, si Pau at si Julie, sa mapagpalang umaga po dyan, ngayong umagang ito. Yan, at sinundan po yan ating kapatid naman from Makati City, ang Rianzares family. Yan, kasama po natin si Sister Babes, sa mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya, sa inyong lahat dyan, sa Makati City, at ganoon din sa Bulacan, yan, kila Sister Ape, kila Kuya Jay, at sa lahat ng nandyan sa Bulacan, Santa Maria, yan. At pagbati rin po natin sa from Dolores, Quezon, kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin, at pagbati na rin natin dyan kay Nay Reni Alinea dyan sa Dolores, Quezon, At kasama rin po natin si from Bulacan, Bulakin, Quezon naman po tayo, Bulakin Chaong, Quezon. Yan, kasama po natin si Nay Marta Artiliaga. At pagbati na rin natin dyan kay
Nay Gori, no? Kay Nay Lina, yan. At sa lahat dyan sa Bulaking Chao, siyempre kasi pag gano'n na rin kay Kuya Chris at Tilyaga, ano ho, yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan sa Bulaking. At kasama rin po natin, balik tayo sa San Pablo, kasama po natin ang Adal at Tilyaga, yan sa pangunguna po ni Pastor Ape, no? Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyong buong pamilya. At mga kamag-anak at buong angkan, para sama-sama na lahat yan. No? Yan, at kasama rin po natin from Santo Niño, ito po si Nanay Josie, na lagi rin po nating nakakasama. Purihin po ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo, Nanay Josie. No? At pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos at lahat ng narito ngayon. No? At tungo rin naman po tayo sa ating kapatid na galing po sa mula po sa bayan ng Liliw, ang bayan ng Magiliw, no? Kasama po natin muli si ang Arosena family, yan sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre kasama rin natin ang aking kapatid si Caroline Mercado. Pagbati na rin natin sa kanyang mga anak, kay Princess Shai, Jello, CJ at Sian, no? At syempre pagbati ko rin sa aking nanay, kay Corazon Mercado, ayan, Yetgano Mercado, yan. At syempre, pagbati ko rin sa aking anak na si Casey at kay Kyle, no, na nasa Batangas, no. At sino pa po? Okay, from Osami City, kasama rin po natin ang ating si Doktora Julia C. At pagbati natin sa buong C family, yan, kasama po natin. Yan, kila Sir Dodong, Johan, Jansen, at kay Kerwin. Yan, at pagbati rin natin sa ating kapatid, no, from Pampanga, no. Yan, kasama natin si Ate Cindy Mercado. Yan, nandiyan pala ang aking nanay. Nakita ko na rito sa screen. At kasama natin ang aking titang maganda. Yan, si Shirley Campos. From, nasan bang ito si tita? Sa New York, no? Yan, no? Isang mapagpalang umaga po sa inyo, tita. Yan. Isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo, dyan sa New York. Yan, ang aking magandang tita, si Tita Shirley Campos. Yan, Mercado Campos. Yan po yan. At, pagbati rin po natin from USA din, from Seattle, Washington. No? Kasama po natin si Nars Abby, no? Hangdaw family, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At ganun din kay from Bacolod City naman, kasama po natin ang Pios family. Yan, kasama po natin si Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at from Cebu City naman po tayo. Ay, hindi, sorry. Cotabato City. No, kasama po natin yan, ang aking kasing maganda, yan, si Ate Judith Brigolechua. Yan, syempre, pagbati na rin natin sa ating mga kamag-anak dyan sa Cebu, nabanggit natin sila Ate Maribik, no? At si Ate Nancy, yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan, mga kamag-anak natin dyan sa Cebu at Cotabato City, Alamada, no? Ang Chua, Getgano, Untalan, Tan family, yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At that's all I think. Wala na siguro ako na-miss. And yun po, sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa regalong ito na ipinagkaloob mo sa amin. The gift of sonship, O Lord. Na dito, Panginoon, napakahalaga ng pagtanggap at paniniwala. Lord, nawa sa aming buhay, kami po ay tunay na tumanggap, no? At sumunod sa iyong kalooban. No? At salamat po sa iyong pagpapaliwanag, O Lord, na nagbigay sa amin, Panginoon, ng tamang direksyon upang lubusan naming maunawaan ang aming tinanggap bilang identity, our new identity bilang iyong anak. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ang nagtutuwid sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil
ipinagkaloob mo sa amin ang iyong nag-iisang anak upang kami ay tubusin, upang kami ay magkaroon ng panibagong identity na ito. At salamat, Panginoon, dahil hindi mo tinitingnan ang aming nagawa, kundi ang nagawa ng aming Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siya nagbibigay sa amin ng tunay na layunin at purpose sa mundong ito. Kaya, Panginoon, sa amin pong pagtatapos, nawa kami patnubayan mo sa isip, sa salita at sa gawa at sa lahat ng aming gagawin ngayong mga araw nito. Patnubayan mo kami, Panginoon, saan mang landasin na aming gagawin at sa aming sitwasyon at sa aming kalusugan. Lord, ito pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Ikaw yung Diyos na siyang magpapagaling. Ikaw yung Diyos na siyang magpuprovide sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Diyos Ama, Diyos Anak at Banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas ng iyong nag-iisang anak na si Yesu Cristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone. Sa mundong ito, ang bagay na kumukulog, yaman at banal, kapangyarihan, ngunit lahat ng ito'y walang kabuluhan. Sa puso ko'y may isang sigaw, hindi kayang punuan ng malasasang daigdig. Ikaw ang tunay ko, ang nangyari. Jesus, ikaw ang panghiling, ligaya at alin.